Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 daily devotion ni Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is, nasa na nga ba ang original copy ng Bible? And makikita po natin to sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For the prophecy never had its origin in the human will, but prophets, through humans, spoke from God. They were carried along the Holy Spirit. So, sa Tagalog naman po, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagkakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inidyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So, ngayon po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. So, first teaching po tayo. The origin copy is inspired by God. So, the original copy po ng Bible, which is yung mga kauna-unahan pa pong sulat ng mga propeta, gaya nila Moises, Isaiah, and Jeremiah, yung yung basta lahat po ng nilalaman ng Bible is all about God, and inspiration po na ito ay ang ating Panginoon, dahil ang Bible ay laman ng salita ng ating Panginoon. So, sa second teaching naman po, the original copy of Bible is lost. So, yung original na copy po ng ating Biblia ngayon ay wala na siya dahil sa katagalan siguro ng panahon, maaring nasira or anumang nagdulot sa kung anumang original na nangyari sa Biblia. So, sa third teaching naman po, the modern Bible is still God's Word. So, yung mga nakikita po nating Bible ngayon or mga Bible apps, salita pa rin po ito ng ating Panginoon at hindi gawa-gawa lamang ng tao. And yung mababasa po natin doon is all about for God pa rin po. So, meron po dito na nasingit na si Daniel Waylands po. May first po siya, textual variants composed of spelling, word order changes, and styling variation. So, yung Bible po, diba dati? Original copy siya, so iisa lang siya. Tapos, nung nagkaroon po siya ng iba't ibang variation, meron po mga words na nagkaroon po ng changes doon. So, yung pangalawa po, no biblical doctrine is at stake. So, wala pong Biblia na nabago or yung mga kasulatan na nabago sa Biblia na mayroon tayo sa kasalukuyan. Pangatlo po, the Bible is most reliable ancient writing. So, yung mga Biblia po na meron tayo ngayon, inspired pa rin po siya sa dati, na kahit i-translate siya ng i-translate, ganun pa rin po yung magiging meaning or kalalabasan nun. So, proceed po tayo sa application. Trust that God preserved His Word. So, magtiwala tayo sa Panginoon na hindi nabago yung mga salita na nilalaman ng Biblia, dahil siya mismo yung nag-preserve ng mga salita na nilalaman ng Biblia, ibinabahagi sa atin hanggang ngayon. So, second application, study the Bible as much as you can. So, yung Biblia na ginagamit natin sa pang-araw-araw or sa buhay na meron tayo, kung ano Biblia yung ginagamit natin, pag-aralan natin siya sa abot ng ating makakaya, dahil every time na tayo nagbabasa ng Bible, mas lalo tayong napapalayo sa kapahamakan na hindi na dapat natin ginagawa pa. So, sa third application naman po, build your life
on the Word of God. So, yung buhay po natin, buuin po natin siya na ayon sa salita ng ating Panginoong Jesus, sa banal na salita ng gamit ang Biblia. And proceed na po tayo sa discussion. Why can we trust the modern Bible? Dapat pa rin po natin na pagkatiwalaan yung modern Bible dahil gaya nga po na sinabi na hindi hinayaan ng ating Panginoon na mabago ang kanyang salita, dahil ang banal na Espiritu mismo at ang Panginoon na siyang nag-preserve sa salitang ibinabahagi sa atin ngayon. And ayun lamang po for today's topic. Thank you for watching.